Sama-sama gising ang diwa para sa bayan. Boses ay itaas ang katotohanan, walang umatras. Atensyon sa lahat ng mga pagod na alipin ng salapi. Isigaw ang pag-ibig sa bayan natin, Pilipinas. Kumanda na sa panibagong araw ng pagkikipagbuno sa tadhana. Makinig na mabuti, buksan na Kung saan ang sahod mo ay parang dumaan lang na bagyo. guarantee. Expression natin Mabilis, mapaminsala, at walang iniwang bakas. takot sa reaction ko. Politika, walang kurapang sagot. Ito ang real. Mabuhay mga kakape para sa kinabukasan. ng diwa. Welcome back sa ating channel, saan mas mataas pa ang bill ng kuryente mo kaysa sa confidence level mo. Politika, galaw sa ritmo. Ako ang inyong paboritong tagabasa ng mapapait na katotohanan, ang inyong host, Reaction Pitch Politika. Nagmamahal sa bansa, hindi tayo bulagla, hindi tayo tulala. Talo. Critical. Sorry. Sumayaw sa beat ng katotohanan, isulong ang tama sa buo. Nako naman, ngayong linggo, daig pa ng wallet natin ang haunted house. Ating tugon. Nakakatakot. Nakakatakot buksan. Dahil walang laman. Karapatan mo. Mula sa mga presyo ng bilihin, nakakala mo ginto ang sahog. Hanggang sa traffic sa EDSA na tinalo pa. Ang long distance relationship sa bagal ng paggalaw. Sa pagsasama, dapat nating malayo. Sino ba? Sino ba naman ang nangangailangan ng workout routine? Kung ang pagtakbo pa lang para umabot sa huling biyahe ng UV Express ay cardiorespiratory exercise na. Habang tayo Mga kapolitika, galaw sa ritmo. Isigaw ang pag-ibig sa bayan natin, Pilipinas. Oras na para magising. Ready na ba kayo? ready na kami. Dalawang katawan. Oh. Ito ang reaction. Hey! Politika, sama-sama, gising ang diwa para sa bayan. Boses ay itaas ang katotohanan, walang umatras. Hey! Ating to, mga kapolitika, galaw sa ritmo. Isigaw ang pag-ibig sa bayan natin, Pilipinas. Oras na para magising.
wala po ang script. Hindi ko mabasa. Sino ba? Sino ba naman ang nangangailangan ng workout routine? Tapos na pala yun. Nabasa ko na pala yun, mga politika. Mga kapolitika, galaw sa ritmo. Habang tayo ay abalang nag-compute kung kakasya pa ba ang natitirang budget hanggang sa susunod na kinsinas. Huwag nating kalimutang silipin kung bakit tila mas makapal pa ang mukha ng mga scammer sa text kaysa sa kapal ng natitira nating pasensya. Dala, critical. Yan ang tunay na pusa. Kaya Kaya ready na ang inyong instant noodles. sa buhay I-click ang subscribe button para hindi mahuli sa pambansang iyakan. At i-share ang video na ito bago pa mag-send ang boss mo ng panibagong email kahit weekend. ipahayag ang Lights, camera, mabilis ang attendance check. Talo. Sorry. Dahil sa buhay adulting, bawal ang mahinang loob. Oras na para sa pambansang reaksyon. Ako, mga kababayan, sakto lang po yung music. Abay. Napakaganda po ng araw ngayon, mga kababayan. Magkakaroon po tayo ng summary. Tayo pala po ay nasa part 2 ng ating special edition chapter 5. Nako. Chapter 5 na po tayo, mga kababayan. Ang part 1 po nito is yung may may substi muna tayo because we were too busy not to have there was even one regular episode na binawasan tayo kasi sumubra tayo ng 2 minutes. Bakit kaya binawasan? Dapat nga dagdagan, di ba? Kasi sobra nga ng 2 minutes. Bawal na bawal daw magsobra ng oras. Nako, mga kababayan, computed pala yung bawat minuto dito, mga kababayan. Anyways, wag na nating patagalin. Alam kong inip na kayo. Ang haba ng ating intro na ginawa. Nawawala kasi tayo sa script, mga kababayan. Hindi sumusunod sa script, mga kababayan. Hindi sumusunod sa script, mga kababayan. Palakpakan naman dyan. Asaan na ba yung ating mga audience? Nako. Sila pa rin yan. Hindi sila nagbibihis. Sila pa rin yan, mga kababayan. Sila pa rin yan. Ano ba ang natin dito? Sino ba ang hanapin natin kung sino yung ipi-feature natin ito. Si Attorney Bueno muna tayo. Naku, usapang legal to, mga kababayan. Kaya excited tayo. Hindi tayo mag-comment. Gusto nyo? para hindi kayo mabitin, mga kababayan. Umpisahan na natin kay Attorney Bueno. Attorney, ano ba yung pinagsasabi mo? Okay.
Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Buero. At dahil maraming nagtatanong sa akin kung sino daw ang may kasalanan, sino ba ang dapat sisihin sa nangyaring kaguluhan sa Senado nung nakarang araw, ay pag-uusapan natin to ngayon. Mga amigos, mga amigas, sa ating mga lodi at mga kamarites sa batas. Ito ba ay seryosong usapin, pero daanin po natin sa kwentuhan, no? At nung gabi ng 13 ng Mayo, 2 gabi lang ang nakakalipas, ang Senado po ng Pilipinas na dati-rati ay pugad ng debate, naging set ng isang action movie. Ayan. Para tayong nanonood sa Netflix nung araw na yun, di ba? Inabot ng ating gabi at halos lahat tayo napuyat, no, sa nangyaring putukan at takasan. Pero ang sabi ng isang senador, Bato is free to leave the Senate premises. Yan na nga. Nakaroon ng lockdown, may nagbago ng liderato, at ang matindi, may narinig tayong putukan. 27 shots. Ayon sa Sergeant, Okay din sound effects ni attorney. naman nakakita ng warning shot na sunod-sunod na 27. Kapag-uusapan din natin ang ating The Rock ng Pilipinas na si Senator Bato de la Rosa at ang bago mo pong Senate President, si Alan Peter de K. Cayetano. Noong una, hindi ko maintindihan itong daki na to. Yung pala, ito yung pangako niya na mamimigay ng 10,000 ayuda na hindi daw natupad ayon sa ating mga netizens. Ngayon, maraming argumento between the netizens, mga abogado, pati na din yung mga chismosa doon sa kanto. Sino ba talaga ang dapat sisihin sa kaguluhan ito? Merong side A, merong side B. Sa side A yan, sabi kasalanan daw ni Peter Cayetano kasi tinago si Bato at hindi sinunod ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Pero syempre, kapag may side A, merong side B, no? At ang sabi ng side B, kasalanan nito ni Bato de la Rosa kasi matapos bumoto laban kay Tito Soto sa leadership race, biglang nagkaroon ng vanishing act. Naglaho na lamang parang bula ng sabon nung nagkaputukan. Nagkaroon ng escape from the Senate ang lolo mo. So, pero dahil dyan, no, nalilito yung mga netizens natin. Kaya ang dami nagtatanong sa akin, mga private messages, no? So, aalamin po natin sa episode na to ang totoong legal, no, na sitwasyon at basihan ng lahat ng kaguluhan na ito. Kasi itong si Cayetano, si Tano, no? Pag-usapan natin yung depensa ni Tano at ang kanyang abogado moves, no? So, hatiin po natin ang kwento sa dalawang bersyon ng batas. Unahin natin ang bersyon ni Senate Okay. Bago yung version ng mga politika ng ating mga political actors, including na dyan si Atty. Bueno, since meron din naman siyang personal views, he could be considered as a political actor. Paalala lang po, mga kababayan, no? So, kung makikita nyo, we will be featuring, since mahaba ito kasi special edition ito, we'll be featuring lawyers in this broadcast, in this particular episode. And gusto ko ulit ipaliwanag, no, kasi yung side naman natin is we are at the middle na. So, nagre-react tayo based from our own opinion, pero wala tayong kinakampihan sa magkabilang panig. Kasi yun yung kagandahan in politics. It talks about power, the concept of power. And with regards to the concept of power, politics is human association. Now, why do you need to associate yourself? So basically, no man is an island. Yun yung essence ng politics. Nag-umpisa yun kay father of political science, no? Kasi we have a much younger father, which is Niccolo Machiavelli, but this one is from ancient Greece. So pwede natin siyang tawagin the grandfather of political science, no? Pwedeng ganon.
So, if no man is an island, ibig sabihin, you will not survive alone. No? So, maybe you will become insane. I don't know if you know the story of Robinson Crusoe. No? Nako, baka sabihin nyo naman, bakit nag-i-English tayo dito? Eh, wala lang. Trip na. Magtatagalog tayo, tapos na. Ano kasi yung mga politika. Yung pangyayari kay Robinson Crusoe na parang napadpad siya sa isang isla, parang ano yata, parang mahirap kasi sa isang tao na nasa isla ka, wala kang kausap. Kaya ang ginawa niya doon, uh, from his sane mind, he became a little bit off to reality. No? Naging insane siya doon. Parang mayroon siyang, I know there is a particular movie on that, you can search that online. Meron siya doong kinakausap na gumawa siya ng parang ribulto at kinakausap niya kasi kailangan talaga ng tao na kausap. No? So, with regards to politics, kaya ka nakikipag-usap, of course, to have an audience so that your idea may cruise. Ano ba tamang pronunciation dyan? You should cross the bridge of no return. Of course, this link, this bridge, it has a return, of course. No? Kasi pag napakinggan yung idea mo, once the other party agrees to your idea, then you have an influence, and that is a show of power. No? Kaya nga, these are lawyers, di ba? Mga abogado na yan. They are reading the same law, no? Particularly, ano ba yung article na yun? Nandito pa ba sa aking notes yung article na yun? Baka nandito pa eh. So, they're particularly talking about this article, RA 9851, particularly on Article 17. So, this pertains to maybe the handling of an individual, a Filipino, to that effect, na ibibigay na siya sa ibang korte, no? Basically talking about foreign courts. So, bakit kaya magkakaiba sila ng pananaw? Paras naman sila abogado. Kaya nga, this is just politics. Bakit politics? Because it is conversation. It is your idea na itinatawid sa iba. No? Kaya nga, dito, ang ating warning sa mga nanonood, you should always be at the middle para maintindihan nyo kung ano ang politika niya, ano ang politika dito. No? Now, bakit hindi tayo dapat mag-rush into conclusion? Although we can decide at a later part na ito na, decide muna ako na dito. But not until the issue, if it is really a concerning issue, will be brought now to the attention or the jurisdiction of the Supreme Court if it involves constitutionality. With regards, this talks of a kind of law, so it could it has a bearing and a nature of being a constitutional issue. Even Attorney Nela Bayon cited a reference from the Constitution regarding this RA 9851. No? What kind of reference? Because of this lack, according to Attorney Nela Bayon, because of the lack of this particular law, the citation about surrender. According to him, it's not according to me, ano? So, that's why pupunta daw tayo sa Constitution. So, pag halimbawa yung issue ay na-brought up na sa Supreme Court, then when the Supreme Court has a decision, no matter what your politics is, it is just your own opinion. Kasi dito sa Pilipinas, bilang isang sovereign state na tinatawag, may kalayaan tayo from external control. Ang court of last resort dito ay ang
Supreme Court or yung Korte Suprema, no? So, we are free. We are free to market our ideas, di ba? That's the concept of another provision in the Constitution guaranteed to market our ideas, no? So, libre tayo magpahayag, di ba? Andyan nga sa taas, no? So, freedom of speech and of expression and of the press. Ba? We can even peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Pwede mong magpanawagan sa pamahalaan. Diba? Magwilga kayo. You peaceably assemble. Be sure that it is peaceful rally. So, yun mga kababayan. Kaya, yun yung sinasabi ng ating constitution. Hindi ko yung sinasabi ha, mga kababayan. You should pay attention ha. You should pay attention. So, napaka-crucial kasi ang politika malawak. Gusto kong mag-insert dito kaya lang maubos yung oras natin. Mayroon akong magandang topic regarding politics, no. Ang dami kong hindi ko hindi ko lubos maisip kung saan ako magsisimula kasi malawak yan na topic, no? Even politics involves one topic of politics involves government, and inside the government, it talks, but with the government that we have, it talks of the three branches of the government, and you cannot fully grasp what is the Philippine government without talking foreign government model, like we have the so-called presidential system of government, and counterpart of it is the parliamentary form of government, diba? So, bakit naman ka-reaction kailangan pa pag-usapan yung parliamentary so that you could fully grasp what is presidential? Pwede nga. Hindi ko pa nahanap yung ano na yun yung witty nga yung maganda yan, maganda. Naku, naalala ko na naman yun yung wedding ba? Nako mga kababayan. Hindi ko alam kung saan ako ulit na nawala. Ako, at pasensya ka na, Atty. Bueno, Nako. Dito balik tayo. Ako, paano ba? Kasya pa. Tagal pa yung oras natin. Since we already consumed 30 minutes something in the part 1 of chapter 5, so we still have 1 hour and 30 minutes maybe, you know. So, nawala ako. Nawawala tayo doon, mga kababayan. Yan sinasabi ko sa inyo na napakalawak na topic ng politics, no? So, by the way, nako. Pasensya na kayo ha, may mga bell dito So, mga kababayan, nabibiting kayo mga kababayan. Ano pa yan? Hindi ko lang maalala, pero dito na sa dulo ng dila ko. Yung comparison between presidential to parliamentary ay magandang yon. Kasi, para maintindihan mo yung system of government ng Pilipinas, ito pa isa, no? So, we have this unitary form of government as to the relationship of local to the national government, no? Bakit daw may nagaganon? Wala. Gusto ko lang. Para break the ice. You should break the ice. Kasi seryosong usapan ito. Para maintindihan lang natin. So, yung ating unitary form of government, yan? Direct yung control ng national government natin. But counterpart of that is the federal form of government ng United States. Diba? May nagsusulong dito sa atin ang federalism, diba? Kasi mas mayroong control yung members, parang tawag dyan,
the specific states, no? The concept of that federal government dito sa atin, kung gagawin dito, parang ang ano dyan, ang nakita ko dyan, is parang yung province gagawin nilang estado. No? Halimbawa, yung isang probinsya, di ba? Kasi kanya-kanyang probinsya naman tayo. So, gagawin niyang estado para, kasi syempre, we have a model. Now, how the system of government works? Alam nyo, ang system of government, nanganganak yan from the so-called model, nagiging hybrid, kasi because of what? That is because of political ties to culture. So, kanya-kanyang paniniwala. Sa ibang lugar, iba yung geographic ano nila doon, terrain. No? Kasi may lugar nga landlocked, walang dagat. May lugar na napalibutan ng dagat, just like the Philippines being an archipelagic state. No? So, ang forms of government, na ano yan, nagkakahalo-halo. Just like France. Hindi natin maintindihan yung France. Diba? Kasi parang may prime minister doon, mayroong pang president, no? So, nako. Napakahirap pala ng topic na yan. Yes. And you cannot, ha? You cannot exclude international community when you talk of local politics. Kasi, the more that you understand it outside, that the more you can ponder and reflect kung ano yung politika dito sa atin. Kasi sa ibang culture, sa ibang lugar, sa ibang estado, ganito rin pala ang nangyayari. So, we have to compare the so-called differences and of course these similarities of the practice, even if there is a different form of government. Nako mga kababayan, pasensya na. Alam mo ko, hindi nyo pa naintindihan o naintindihan nyo na ba yun, mga kababayan? Nako, gusto, malawak na topic yan, ha? Saan na ba tayo? Nako, kung itutuloy ko yan, kulang yung kaya bumalik tayo kay Atty. Pwede. Nako. Pasensya ka na, Atty. Ha? Napaano ako doon, ha? President Cayetano, bakit nga ba niya pinayagang umuwi si Bato? Hinahabol to ng batas. Hindi lamang basta batas, international law ang umahabol. Ayon kay Cayetano, napakasimple ng logic 101 ng batas natin. Paano ka tatakas kung wala ka namang humuhuli sa'yo sa bisa ng isang local warrant of arrest na inilabas ng ating lokal na hukuman? Ang sabi ni Tano, Nako, pasensya ka na, Atty. Bueno, ha? There was even a mention of Attorney Sal Panelo na kaya dapat daw maglabas na yung Supreme Court ng decision. I don't know kung he was referring to a particular case na may kinalaman yata doon sa pagka-aresto or according to others, quote-unquote, pag-kidnap daw kay former President Rodrigo Roa Duterte. No? So, alam mo yung mga kababayan, kanya-kanyang kanya-kanyang politika yan. Of course, you are talking legal basis and they are authorized. But of course, pag gano'n na nagkakasalungatan na, di ba? So, siguro, pag medyo seryoso na at mag-decide na yung isang bahagi na kung seryosong usapin na hindi dulog na sa Supreme Court. Ay nako, pag ganun po na marami ng idinudulog na kaso sa Supreme Court, mga kababayan, ay nako, magkakaroon ng clogging of cases, no? Kasi syempre habang dumadami yung tas wala pang decision pending kasi siguro nahihirapan din naman yung Supreme Court kasi madaming madaming issues na kung masyadong heightened yung politics sa isang bansa, maraming ipapile na kaso sa kataas-taasang hukuman nila. Just like in the case of the Philippines. So, even Atty. Sal Panelo is calling the Supreme Court to maybe have a decision now. Pero siguro, we don't know kung anong masasabi ng Supreme Court kasi siyempre, they may be considering some factors, di ba? Kasi ito nga, ang design ng three branches of government natin na presidential system
Meron tayong executive, legislative, and judiciary. And Supreme Court is the highest uh, court, the court of last resort sa judiciary branch of the government. So, according to the Constitution, equal branches yan. Siguro, may kinoconsider yung Supreme Court para, di ba, mabalanse yung kapangyarihan din, di ba? So, hindi natin alam. Kasi, the wisdom of the Supreme Court, yun yung hinihintay lang. So, pwedeng manawagan naman si Atty. Sal Panelo. No? Ba't pa tayo napunta doon? Ka-reaction. You're being unfair kay Atty. Bueno. Sige, tuloy na natin. Para masabing wanted o fugitive from justice ang isang tao sa Pilipinas, kailangan may papel. Anong papel? Warrant of arrest na pinirmahan ng lokal na hukom, isang hurado dito sa Pilipinas. Hindi pwedeng text lang. Hindi pwedeng nabasa lang sa Twitter. At lalong hindi pwedeng I feel it ng NBI. Kailangan ng pirma ng Pinoy na hukom. Pero ito lang, singit natin. Alam nyo, sa rules of court, kahit walang papel, pwede mang aresto ang isang law enforcer, ang isang police, and even a private citizen, kapag someone is actually committing or has actually committed a crime or is about to commit a crime. O pwede din nakakita ka ng isang preso, yung fugitive from justice. No, alam mong takas sa bilangguan. O pwede mong arestuhin yun. Walang papel yun, walang warrant. And that is what we call warrantless arrest. No? So dito dahil lang ang warrant o para sa galing lang sa, sabi niya sa ICC na nasa Netherlands, na milyong-milyong kilometro ang layo sa atin, sabi ni Cayetano, walang visa yan mga padre, no? Sa loob ng Senado hanggat walang lokal na korte na nagsasabing hulihin si Bato. Ang galing, no? Ang sinet aside yung ating local laws na inadapt yung international law. Pupunta tayo dyan mamaya. Kaya ang depensa ni Cayetano sa media, hindi tumakas si Bato, umuwi lang siya sa bahay nila. Karapatan niyang umuwi kasi malayang tao siya sa ilalim ng konstitusyon ng ating bansa. Para kay Tano, ang NBI ang nanggugulo kasi pumasok sa Senado ng walang dalang lokal na warrant. Tagal na pinag-usapan to. Hanggang ngayon sa kanya, hindi pa din settled issue to. Parang bisita na pumasok daw sa bahay mo. Tapos gustong iuwi ang TV mo nang walang paalam. Bastusan, sabi niya. Di ba? So, yan yung kanyang paniniwala. No? Pero ngayon, sa kabilang banda, meron tayong tinatawag na Republic Act 9851. Particularly, I am referring to Section 17 ng nasabing lokal na batas na inampun ang international law. Ano na po, unahan na po natin yung parang ang tawag doon. Ano ba tawag sa inuunahan mo? Kasi pinaliwanag ito ng isang abogado, si Atty. Neil Abayon, yung pagpapaliwanag dito ni Atty. Neil talagang sunod-sunod. And that na, hindi naman sunod-sunod. Ibig sabihin, yung tawag dito, yung pace by pace or step by step, no? Yung in chronological order, diba? Kasi may mga ganong abogado na magaling sila maglatag ng kanilang argumento, ano. So when a lawyer speaks of argument with regards to the particular law, maybe he wants to come up with a kind of interpretation of that law that is on the legal side. And there is just few politics on that kasi mababasa mo may reference. No? So hindi lang yun purely na kung kinukumbinsi ka lang. And that is, it means to say that he wants to convey an interpretation of an existing law. So that is on the legal side. There is very few politics on that kasi binabasa mo yung batas, may reference ka. But
I don't know kay Attorney Bueno, he cited a RA 9851, Article 7, which is also the same law that Attorney Neil was explaining. And we have the video on that. Actually, it will be presented after this. And together with other lawyers na nandito. Marami silang ditong lawyer. Ito si Attorney Jimmy. Only that I'm concerned with the time, no? Kasi singit din ako ng singit, no? Alam niyo naman ako, di ba? Lagi tayong nagpapapansin. Priority kasi natin dito yung sound effects, yung ating visual effects. Diba? Yun yung priority natin dito. Kaya huwag niyong siseryosohin yung ating channel. Walang kwentang channel ito, mga kababayan. Nako. Sana bueno, pasensya ka na, na-interrupt kita. Tuloy. Doon sa Netherlands. Okay? Pag-usapan natin ngayon. No? Baka akala nyo doon lang nagtatapos ang kwento doon sa interpretasyon ni Tano. Diba? Dito na pumapasok ang mabigat na plot twist na parang Korean drama. Dahil may isang batas, Pinaragdagan ko ng sound effects yung sinasabi ni Attorney. 9851 o yung sa madaling salita, ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Diniscuss ko to din, pahapyaw nung nakaraang episode, yung pinaka-latest vlog ko tungkol sa Philippine Act against humanitarian crime. Parang gano'n, no? Sabat kasi tayo ng sabat, kaya hindi natin naintindihan. Okay, makinig po kayo mabuti ha, dahil ito ang ginamit na alas ng NBI at ng mga kritiko. Okay, ulitin natin ang ating paliwanag. Although I have already explained this very clearly sa last vlog, kung yung ibang hindi nakapanood, nung last vlog ko tungkol kay Bato, sa pag-eskapo niya sa Senado, panoorin niyo po yun at i-connect niyo dito sa vlog na to. Sabi sa Section 17 ng batas na ito, ang Pilipinas ay obligadong makipagtulungan sa mga international courts kapag ang usapan ay crimes against humanity. Nako, pasensya ka na, Attorney, ha. Hindi ako may sabi. According to Attorney Neil, unahan na natin si Attorney Neil. Sasabihin niya mamaya, pero unahan na natin siya kasi napanood ko na yung sinabi niya. Hindi raw obligado, may yung term na ginamit. Kasi binasa niya yung batas. So, yun yung kagandahan pag binabasa yung batas. Sakto, di ba? Ang sabi doon sa batas, may. Ibig sabihin, the government may choose not or may choose to comply. Kasi may. Pero syempre, in all fairness to Attorney Bueno, the law explicitly says it will, but may. Ang gulo din, no? So, pero alam nyo mga kapolitika, ang batas po ay may wisdom po dyan. So, kaya nga may Supreme Court. So, sila yung nagpapaliwanag talaga dyan. We do not have any authority. So, we can only rely on the speculations of ourselves, the explanation of lawyers from this side or from the other side. Eh, kung walang opposing sides, hindi maganda, hindi naman problema yung Supreme Court. Diba? Ang problema, iba yung interpretation. So, hindi naman yung problema ng Supreme Court. Wala naman siguro iniaakyat sa kanila na yung ganitong issue. So, kaya wala. Mga krimen na laban sa sangkatauhan. Lalo na kung ang lokal na korte natin ay unwilling or unable. Nako mga kaibigan, ha, satirical approach lang yung sinabi natin na walang kwenta yung channel. Siyempre may kwenta yung channel natin. Pasensya na kayo, ha. I need to reverse on that kasi may sinisenyasan ako dito na masama daw yun sa ating
Pasensya na direct, hindi ko 'yon na hindi ko 'yon nakita. Sorry. Ibig sabihin, ayaw o hindi nila kayang litisin o wala silang kakayahang litisin ang mga kaso. Nung panahon ni Duterte, kaya mo bang magsampa ng reklamo pagtungkol sa crimes against humanity? Kaya mo bang litisin kung ikaw ay isang isang krimen against humanity? Noong panahon ni Duterte, patay kang bata kapag nilitis mo yan. No? Okay. Sa madaling salita, ang RA 9851 ay parang BIP pa siyan ng ICC. Sinasabi ng batas na ito na kapag ang kaso ay seryoso at sinimulan na ng International Criminal Court, hindi mo na kailangan mag-antay ng pirma ng lokal na judge sa RTC Pasay o RTC Quezon City. Bakit? Pwede mo nang ipatupad dyan agad-agad. Pwede nang ipatupad ng mga pulis o ng mga NBI ang pag-aresto o pag-surrender sa suspect kasi mismong batas natin na nagsabing dapat tumulong tayo. Batas na ginawa ng Kongreso at ng Senado pero sa kasalukuyan ay nag-iingot-ingotan ng ibang mambabatas. Pinaiikot tayo, no? Parang tsubibo. What happens when curiosity gets a button? Something you've never seen before, built exactly the way you imagined it. Every character, environment and frame, controlled and directed by you. Shots you couldn't capture on set. Worlds that simply... Kaya nung gabi na yon, nung pumasok ang NBI, bit-bit nila ang mandato ng RA 9851. Ang tingin ng NBI sa sarili nila, kami ang mga tagapagtanggol ng batas. Ang tingin naman ni Cayetano sa kanila, mga trespasser kayo, wala kayong tamang papel, wala kayong warrant of arrest. Kung babarahin mo lang talaga. Ano yung 9851? Di ba kayo gumawa niya nung 2009, inaprubahan ninyo? Ang labo, no? Nambabatas, hindi alam ng batas. Diba? Anyway, sino ngayon na may kasalanan? Ang dami nagtatanong nito. So, balik tayo sa tanong. Sino ang salarin? Sa kahiyang inabot natin sa buong mundo, timbangin po natin ngayon. Alam niyo, ang laking kahihiyan nito sa international community, sa totoo lang, no? Napagtatawanan tayo ng ibang bansa, no? Ngayon, kasalanan ba to ni Tano o ni Senate President Cayetano? Kung gagamitin natin ang Republic Act 9851, ang ating sariling at ating lamang na batas, luging-lugi si Cayetano rito. Sa totoo lang. Bakit? Dahil kung ang batas mismo ang nagsasabing obligasyon. Oscar. Kaya let me take a pause on that. So siguro puntahan natin yung isang video. Hindi pa tapos yung video na ito, we can go back para may reserve argument si attorney, no? Attorney Bueno. So let us go to other lawyer. This is attorney nila, no? So siguro ito muna. Tingnan natin dito yung argument dito. Umpisahan ba natin? Okay, so good day po my fellow taong bayan mga kasimor. At ngayon po pag-usapan natin yung nangyari kagabi sa Senate of the Philippines kung saan nagkaroon po ng putukan allegedly between the NBI and the OSAA po. So parehas sila ng topic, yung putukan, no? So, siguro tingnan natin kung ano yung difference. So tingnan niyo yung pagkakaiba ng dalawa sa the same na batas. Ang pagkakaiba ng kanilang pag-interpret. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, meron pa rin kunting politika. They have this reference of law, but they have different interpretations to that. So still, they are conveying their idea to influence people. So that is politics. Once you want to influence people, this is social media, and you are expected to have an audience here. So you are engaging yourself to an audience. That is politics now. But of course, because since you have reference and you have particular readings on that,
That is not just entirely politics. That is politics in illegal sense. So hindi yung basta-basta ganun lang. So at least merong half politics and then half na aspeto ng legal na aspeto tinatawag. Grammar natin mga kababayan. Based on all the articles I've read at yung mga press con pong napanood ko ay may nagdi-drill daw kasi sa side nung GSIS building. So para maintindihan nyo po talaga, yung Senate of the Philippines po kasi na building, party po yan ng GSIS building talaga, tapos naka-rent lang po yung Philippine Senate doon. Therefore, connected po yan, yung GSIS main office plus the Senate building. So anyway, going back po, yung nangyari dyan, may naririnig pong nagdi-drill doon sa side ng GSIS. So yung side po ng Senate, yung OSAA with the Marines ay nag-prepare kung ano man yung tumawid from the GSIS side. And eventually po, ang sabi ni Senator Cayetano together with Secretary John Vic dito po sa press ko na mga return fire from the side of, and eventually po ang sabi ni Senator Cayetano together with Secretary John Vic dito po sa press ko na to, pwede nyo po ito mapanood sa page niya, is that galing daw yung warning shot from the OSAA tapos nagkaroon ng mga return fire from the side of the alleged NBI agents daw po. And the reason daw po kaya nagtangkang pumasok yung mga individuals na yun who are alleged to be NBI agents from the side of the GSIS ay para arestuhin po si Senator Bato. Yun yung mga allegations ngayon from different sources. So for today po, ang i-discuss ko sa inyo ay kung pwede ba talaga yan arestuhin at isurrender si Senator Bato dun sa ICC. At i-discuss ko po lahat based on the constitutional basis po niyan, and then yung mga regular laws po natin, and then let's also discuss yung mga international foreign policy matters din po para hopefully po maging klaro talaga yung lahat. And then yung request ko lang po sa lahat ng nanonood ng video na to, when you watch this explainer of mine, I suggest po talaga na wag natin tingnan siya on a political color point of view. Tingnan lang po natin sa point of view po natin as a Filipino citizen first and foremost. Kasi masyado na pong divided currently yung country politically. And if you actually look at the main issue dito, yung naging source of nung alleged putukan na yun between two government offices ay because So, kita nyo na, nanawagan na si Attorney Neil, di ba? So, wag daw natin titingnan na mayroon tayong kinikilingan muna habang nakikinig sa explanation niya kasi divided na daw yung country. So, yun po yung politics. It is your own concept, your personal opinion na gusto mong itawid sa ibang tao para mahikayat mo basically to influence. And that is the very concept of power. If you have influence over other persons, and that is a show of power, no? That is a very broad what is this explanation, pero I need to at least tell that kasi yung politics naman talaga hindi na basta-basta lang natin sabihin okay, politika ito. No, we should also define it as an awareness, especially dito sa mga nanonood sa channel natin. Ako mga kababayan, baka yung iba naiinip na, no? Sige, let's continue. of an international document. So kung ako po ang tatanungin ninyo, it is actually very unreasonable at pangit po pakinggan na dahil sa isang international document ay yun nga po nagkaroon ng barilan sa kapwa Pilipino. Pero before po tayo magsimula, just a quick reminder lang po sa inyong lahat mga kasimor tungkol po sa kaibigan natin for today's video, which is yung TapTap Send app po. So TapTap Send is a remittance or a padala app po yan kung saan meron na pong millions of downloads and users worldwide.com, and then i-click lang i-surrender kaya pwede daw surrender at arestuhin via an international warrant. So, i-discuss ko po muna yung RA 9851 kasi ito po yung ginagamit as basis kaya pwede daw surrender at arestuhin via an international warrant ang isang Filipino citizen. So, ngayon pupunta po tayo sa section 17 kasi ito po yung laging sinasabi. Okay, ito na yung sinasabi natin kanina mga kababayan. Ito mismo yung ini-explain na Attorney Bueno. Ito naman yung explanation. Attorney Nilabayon. So tingnan nyo, this is politics now because they have single reference. They have a single reference, but they have
different view. Diba? But the law stays the same. Yung pa rin yung batas. Kaya nga, ang final na explanation sa Supreme Court, if ever they will raise the issue, if it has a pressing concern, that the Supreme Court really need to intervene. And I think, siguro, kung i-raise nila, kasi batas ito eh. And ito na yung sinasabi ko sa inyo na parang gusto ni Attorney Neil dito kumuha ng explanation din sa ating Constitution itself, no? The fundamental of the land na sinasabi. Sinabi niya mismo, yata, fundamental of the land, no? If I still remember. Pakinggan mo natin, mga kababayan. Sabing basihan, kaya pwede lang i-surrender diretso ang isang Filipino citizen to an international tribunal via an international warrant of arrest. Okay, so Chapter 7, Jurisdiction, Section 17. And to be specific po, yung relevant provision sa atin is yung second paragraph. So kung makita po ninyo dito, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. So ito pong first sentence na to, ang ibig sabihin, pag meron na pong similar crime na crimes against humanity na ginagawa sa ibang bansa or sa ibang international court, the Philippine authorities may dispense, meaning pwede pong hindi na gawin ng Philippine government yung pag-investigate ng similar crimes na yun. Pero ang i-take note nyo po dito, ang sinabi lang naman... Teka, Attorney Neil. Pasensya ka na, Attorney Neil. So, ang sinasabi may dispense, di ba? Pero, parang ang paliwanag dito ni Attorney Neil, hindi, maaaring hindi. So, siyempre, sasabihin sa kabila, kabaliktaran yan. Yung sinasabi mismo muna, yung unahin mo. May dispense. So, it should dispense. Kaya nga, may dispense. Yun yung unang, yun yung unang option. Now, what Attorney Neil is saying, maybe, this is my own, hindi ko sinasabing kay ito, kay ganito. Ito, yung ko lang ito, pananaw ko ito. Maybe, yung sinasabi niya dito is, yung pangalawang option is, pwedeng hindi. Pwede, kasi yun yung may, pwede. Pero, syempre, kung pwede rin hindi. May or may not. Pero, sasabihin dito sa kabila, argumento ito, example lang ito, hindi ko sinabing sasabihin maybe sa kabila. It means may. Ibig sabihin, yun mismo. Yun nga yung sinasabi na Atty. Bueno. Kailangan, mandatory. Pero kay Atty. Neil, hindi mandatory. Kaya, yun, doon papasok yung Supreme Court. Kaya mga kababayan, napakagulo po ng politika. Kaya dahan-dahan po tayo. Huwag po tayo basta-basta magagalit. Although, sabihin natin, alam natin na talagang obvious yung ginagawa nilang ganon, ganyan. Well, do not rush to, diba, your emotions. Kasi, at the end of the day, lugi tayo, no? As mamamayan, magkakasakit ka pa sa puso, iisipin mo pa yan, dagdag pa yan sa problema mo, no, mga kababayan. Relax lang tayo. Ito nga, mga lawyers na ito, di ba? Hindi sila nagkakaroon ng isang interpretation. No? So, until they raise this to the jurisdiction of the Supreme Court, then hanggang doon lang tayo sa nila, sa politika nila. We can now consider it as a little bit of their own politics. Kasi magkasalungat na you are referencing the same law, di ba? Sige, balikan natin. Ng government may dispense with, meaning pwedeng hindi na nila imbestigahan or hawakan po or i-prosecute po yung kaso. So in other words, kung gugustuhin ng government, pwede pa rin talaga mag-file ng case in relation to this law against Filipino citizens na involved dun sa mga crimes against humanity. Okay? And then pangalawa po na magandang i-take note natin dito is yung sa second sentence, ang sinabi lang din po dito, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines. Ayan na naman yung may surrender. Yung first option na mababasa dyan, it has to be considered the first option. Kasi may surrender. So, the first option is to surrender. Pero, kung ang interpretation na Atty. Neil is may, pwedeng hindi, then that is the second option. Kasi, syempre, yun muna yung
i-consider mo yung first option. Maybe, if there is there is the so-called hierarchy of positions on actions, in short, hierarchy of options. Hindi yung first kasi, diba? Parang plan A, plan B, plan C. Sino mo unahin mo? Hindi yung plan A muna. Pag pumalpak, doon ka sa plan B. Lalong gumugulo pa din siya, mga kababayan. To the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. So again, ang iti-take note po natin, may surrender or extradite din po ang ginamit na term ng batas natin. Meaning, hindi po mandatory na porket may nirelease na International Criminal Court warrant of arrest, ay automatic dapat isurrender or i-extradite talaga ng government natin yung Filipino citizen na yun. Kasi again, yung ginamit po na word is may surrender or extradite. Okay, and then yung next po na gusto ko i-point out dito, sinabi nga ng batas na may surrender or extradite, pero if we look at the entire RA 9851, wala pong definition of terms or proper procedure kung paano gawin itong surrender provision. In other words, hindi po sinabi ng batas na to kung saan mag-a-apply, saan pupunta para masurrender ang isang Pilipino dun sa International Criminal Court. Okay, so ngayon, ang next question po natin, kung walang ganong provision under ordinary statutes or regular laws po natin tungkol dito sa surrender, ano yung next pupuntahan natin? So pag ganyan po, titingnan natin. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na may mga lawyer na magaling maglatag ng arguments nila. So, dito, nabanggit talaga dito na Attorney Neil kung ano yung surrender na tinatawag. Doon sa kabilang kampo, walang surrender. Basta extradite na. Pero dito, kailangan natin ng definition. So, siyempre, kung magkabilang opposing kayo, sabihin ng kabila, hindi na kailangan ng surrender definition. Yun na mismo yung sinasabi doon na may choose to, di ba? Basta. Natin ngayon yung sa Supreme Court naman kasi they also have the power to promulgate rules of procedure. Launch your online store with Hostinger. So, ang next question po natin, may ginawa bang rules of procedure yung Supreme Court tungkol sa surrender? Unfortunately, wala pong ginawang rules of procedure yung Supreme Court. Ang linabas lang po ng Supreme Court is the Rules on Extradition Proceedings. And this was released by the Supreme Court after dun sa issue pong nangyari kay FPRRD nung pinadala po siya sa The Hague. Okay, so again, going back, wala pong rules on surrender na binigay yung Supreme Court pero meron po silang rules on extradition proceedings. And because wala pong clear rules on surrender, kung paano yung proper surrender, yung mga ayaw po dun sa ICC warrant na bawal daw po automatically implement, ay nag-i-insist na dapat idaan dito sa extradition proceedings. So if we look at kasi itong extradition rules na ginawa po ng Supreme Court, talagang nakaspecify po na dadaan talaga sa korte basta extradition. So number 1, so dito. So yun yung advantage dito ni Attorney Neil kasi merong ini-insist sa kabila na itong extradition rules na lang ng Supreme Court. But the problem is, doon sa kabila is kailangan daw dumaan sa local courts. Hindi na pwede ngayon direct. Kasi sa kabila, direct na yung pag-serve ng warrant. So, meron naman palang ganito. I don't know kung pwede itong sagutin ni Attorney Bueno or we just don't know. We just don't know. Kasi yung mga vloggers naman, may mga episodes yan sila. So baka sa susunod na episode, baka talakayin niya yan. Especially na nag-remix tayo ng, nagre-reference tayo on video remix sa kanyang, sa kanyang vlog, no? And of course, we have also Attorney Neil Abayon. Naku, palakpakan muna natin. Ang ganda ng arguments ng mga lawyers natin dito, mga kababayan. Sige, balik tayo. Po, Section 1, Commencement of Action. An action for extradition is commenced by filing of a petition by the central authority before the extradition court. So magpa-file po talaga ng petition sa extradition court para masimulan yung extradition proceedings. Okay, pero ngayon, alam ko rin naman po yung counter-argument dito ng extradition at surrender ay two different things. Diba? Because extradition is subjected to extradition treaties whereas surrender
ay yung interpretation ng mga pro dun sa ICC warrant ay literal daw na isurrender lang ang isang Filipino to an international tribunal. But again, going back, the main issue po ay magkaiba yung extradition at surrender. Therefore, hindi pwede i-apply itong extradition pag i-enforce po itong may surrender provision ng Section 17 of RA 9851. Okay, so ngayon ang next question po natin, kung ganun na ang current situation, ano po ang masusunod na batas na? Since wala naman pong rules or batas about surrender, ang meron lang extradition pero iba nga yun sa surrender. So pag ganyan po, pupunta na lang tayo sa basics. At yung basics po niyan is none other than the supreme law of the land, the 1987 Constitution po of the Republic of the Philippines. Quick break lang mga kasimol, gusto ko lang po magpasalamat because we have recently crossed 400,000 subscribers sa YouTube. So maraming Okay, so ito na yung sinasabi natin na nag-reference na siya sa nag-reference na siya sa Constitution. Ano mo nasabi dito na Atty. Ben, makasabihin na Atty. Ben. Hindi ko sinasabi dito, nasabi, baka lang, no? Advance tayo mag-isip, di ba, mga kapolitika. Ganun yung politics. You should anticipate. Sabihin dito na Atty. Ben, hindi na kailangan ng Constitution dyan. Diretso na tayo. hindi naman yan yung sinabi niya. Yung ano lang, baka this possibility. maraming salamat po sa mga nakasubscribe na. Thank you in advance sa mga magsasubscribe pa lang. At sa mga nanonood po ngayon, hopefully you can consider liking and Atty. Neil, para ano mo naman ay transfer dito yung subscriber mo. Para naman, dumami din yung subscriber natin. Nasa gitna siya ng video niya, nag-ano siya ng subscriber. Hindi tayo rin. Nako, Atty. Neil, ha? subscribing this video. So tandaan po ninyo, pag sa YouTube kayo mag-subscribe, 100% free ang YouTube subscription. Okay, ngayon po, tuloy tayo sa discussion. At for that po, ang una nating titingnan talaga is Section 1, yung pinakaunang section po sa Article 3, the Bill of Rights po natin na lahat ng nandito sa Republika ng Pilipinas. So kung makita po nyo ang sinabi dyan, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Okay, so ngayon po sa situation na dinidiscuss natin, ano ba ang posibleng mangyari? Ang posible pong mangyari ay magkaroon ng deprivation of liberty ni Senator Bato considering pag-i-implement po yung ICC warrant ay dadalhin po siya dun sa The Hague at madedetain na po siya dun. And therefore, if he's detained, he is already deprived of his liberty. At yun nga po ang sabi ng Bill of Rights natin, if a person will be deprived of liberty, dapat po dumaan yung due process or mabigyan po siya ng due process. Okay? So when you say due process po, yung unang-una dyan is of course the right to be notified. And then pangalawa po, the right to explain himself. So currently, Parang yun yung pinopoint siguro dito ni Atty. Neil, the right to be notified. Meron bang notification na nangyari? Naghabulan nga, di ba? Ibig sabihin, there is no coordination, no? Ito sinasabi natin, not to take sides, but it is based from video footage. Existing facts po ito, ha? This is not politics from this point and politics from that point of view. No. We are talking here of the things that we saw, the raw footage, na basically, maybe there is no coordination. We're just stating an assumption based on the facts that is available, no? Mga videos na yan. since si Senator Bato po ay hindi mabibigyan ng right to explain dito po sa local courts natin kasi pag ma-implement yung ICC warrant, automatic, dadalhin lang siya agad sa The Hague. So therefore, it can really be argued po na magkakaroon ng violation ng right to due process niya in relation. Teka. Reaction PH Politica. Ano ba sinasabi mo? Na there is no proper coordination. Di ba? Ganito nga, parang nagtago na nga siya kasi may sabi-sabi na. Yes. But the problem is the ICC itself. They have this statement na sekreto. Di ba? Kaya, technically, notification, iba-violate nila ito. Hindi sila nag-notify. Kasi sekreto daw sabi ng ICC. I don't know. Hindi natin alam.
Nako. Sige. to his right to liberty. Bill of Rights ito ha, mga babayan. Sorry naman po, yung kabilang side niyan na ang position nila ay unfair naman yun kasi paano magiging Diba? Tingnan mo. Ito yung sinasabi ni General Manager ng MMDA Torre for that effect. Sa interview, sa isang talk show, na ang abogado daw, pag kinuha mo, dalawa yung ano niya, yung sinasabi niya, kinakausap niya, kinukontra niya yung sarili niya. Well, that is being impartial. Parang sinasabi nila, impartial ako kasi ganito yung side mo, ganito yung side ko, in-explain ko pa dito. Diba? But that is still politics. You're just convincing people na I am not, diba? So, this is not to contradict with the statement of Attorney Neil, no? Hindi, with all due respect to the resource speakers natin, kay Attorney Bueno at kay Attorney Neil, hindi, no? Kasi dito, parang satirical lang tayo dito, parang medyo nagko-comedy. Kasi this is very serious matters that kailangan natin i-break yung ice para hindi yung mga listeners natin, hindi sila wala ng gana. Diba? Ang ganda ng sound effect, nakakatulong eh. Okay, so sige. Nakalimutan ko na yung sinabi ko. accountable si Senator Bato dun sa ICC kung dadaan pa pala siya sa local judicial process. So sa ganyang situation po, makikita natin ngayon na talagang may two legal sides na on a certain issue, 'di ba? Yung mga pro na pwede automatic implement yung ICC warrant, and of course yung mga anti na hindi pwede automatic, kailangan mo na magdaan po or dumaan sa local courts natin. So because there are now two opposing legal positions, ano po ba yung next mangyayari dyan? Sino po ang proper venue para i-address kung meron pong legal conflict between different parties? At ang sagot po dyan is none other than the judiciary po ng Republika ng Pilipinas. So, you're looking for an easy way to generate 3D models from your 2D images. Not a problem. Now, this Okay, so yun na yung sinasabi natin. Sinasabi na dito mismo ni Atty. Neil, pag may legal issue, judiciary ang may mandato para ayusin ang legal issue. Yun na nga yung sinasabi natin kanina. So ngayon po, titingnan natin Article 8, Judicial Department. Nasa Section 1 lang din po tayo ng Article 8. Ang sabi po dito, judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable. So currently sa situation nga po natin, may dalawang groups na or dalawang legal position, which is yung isa, pwede daw Dito napakahirap mo basagin din yung politika ni Attorney Neil kasi talagang facts yung inaano niya. He is constantly making a reference. So ito yung maganda sa isang lawyer sa kanyang argument in the public. Although the style is more on politics leaning. But now when you reference law, it is less becoming a political statement. It is more on the existing laws of the land. It is more on the legal aspect, not now on politics. Because there is, of course, a link between politics and law. In fact, law is one of the themes or concept to be discussed under politics. But it is entirely a different branch of or school of thought, yung tinatawag natin na batas. Okay? So, ito na, no? So, pag ganito na may puros na siya, citation, di ba? Referencing, this is now becoming a kind of on the legal side na. Hindi na to basta-basta politika lang. automatically implement yung ICC warrant. Tapos pangalawa, hindi pwede
automatically implement yung ICC warrant. So that is a clear example po of an actual controversy na dapat korte po talaga yung mag-settle. So because of that po, may kita po talaga natin na talagang bumabalik yung issue na to a judicial process kasi yun nga po, nagkakaroon na ng legal conflict between different parties. Therefore, it is really ripe for the judicial department na isettle po yung actual controversy na yon. So overall, di ba, may kita po talaga natin kahit na po anong liko-liko. Of course, I don't know kung Atty. would agree with me. Bago yan kunin ng judiciary, kailangan may mag-initiate na private individual or kung sino man among the taxpayer na Filipino. Kasi hindi naman yan kukunin ng ng Supreme Court. Correct me if I'm wrong, ha? Correct me if I'm wrong. If there is no initial action from an individual na magpa-file sa Supreme Court. Kasi limitado din yung Supreme Court kung walang dudulog sa kanya. So, there is somebody that should file with regards to the concerned legal issues or a concerning issue or a demanding issue for that matter. Po ng mga arguments ng both parties, it will really go back po to a judicial process one way or another kasi nagkakaroon na po ng actual legal judicial controversy between different individuals. Okay, so ngayon, ang next naman po nating papag-usapan is yung tungkol naman sa mga foreign policies, diba? Considering na yung architect when it comes to foreign relations is the president. So ngayon, i-discuss ko po sa inyo kung ano ba yung limits ng foreign relation powers po ng presidente. Okay, so una po, I agree with everyone. I-discuss ko po sa inyo kung ano ba yung limits ng foreign relation powers po ng presidente. Okay, so ano ang priority when it comes to the foreign relation power ng president? So ito, may siya, may visual siya. So kailangan diba? Yan yung kagandahan kay Atty. Neil, kompleto itong present ng argument eh. Ano ang priority when it comes to the foreign relations power ng president? So we are expecting that Atty. Neil would present us the priority of the president when it comes to foreign relation power ng ating president. Nako. Okay, so una po, I agree with everyone na prerogative ng executive when it comes to mga foreign relations because that has been consistently held po by the Supreme Court na yung architect talaga pag foreign relations is the president kasi siya po yung head ng executive department. At ang limitation lang po ng power na yan ay nasa Article 2 naman po ng 1987 Constitution, Declaration of Principles and State Policies, and to be specific po, nasa Section 7 yan siya. So kung makita po ninyo, the state shall pursue an independent foreign policy in its relations with other states. The paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination. So in very simple terms po, itong mga guidelines na to na sinet ng Section 7, ibig sabihin po nito na pag makikipag-deal po ang isang presidente natin, dapat ang mindset talaga niya is Filipino first. Meaning kung ano yung most beneficial po to the Filipino people and to the Republic of the Philippines. Ganun po dapat yung mindset pag nakikipag-transact po siya with mga foreign bodies, may it be another country or in this case po international tribunal like that of the ICC. So yung pinaka-point ko lang po why I am sharing this limitation or guideline provided by the Constitution, kasi pag hindi po favorable to a Filipino citizen or to the Filipino people yung action ng presidente, ay unconstitutional po yan. So currently in the situation po kasi of Senator Bato, ang gusto mangyari, automatic i-implement lang agad yung ICC warrant sa territory natin. So ang question, is that favorable po ba to the Filipino people or to a Filipino citizen? At kung ako po ang tatanungin ninyo, hindi po yan favorable because ang magiging interpretation po niya ng international community sa ganyang action ay we have a failed judicial system. Okay? And the reason being po is because yung ICC po... Okay, so we need to clarify. Now, Atty. Neil, after citing these provisions of law, he is now interpreting it. No? So, there is a little bit of politics. No? Kasi sabi niya, ito ang interpretation ko kung ako lang. No?
So, nako, pasensya na, Attorney Neil, ha, kailangan ko na sabihin to kasi ganito gumagana yung ano natin, yung tawag dyan, yung design ng concept ng channel, no? So, well, ang anticipation natin, baka mayroong ibang opinion yung ibang lawyers. Kaya inaano natin. But of course, we respect the interpretation of Attorney Neil sa ano na ito. Rome Statute, it functions po on what we call principle of complementarity. So when you say principle of complementarity, ang ibig sabihin po niyan ay gagawin ng ICC yung trabaho nila pag hindi kaya gawin ng isang bansa yung trabaho nila in relation to crimes against humanity. At ako po, as a practicing lawyer, hindi ko po kaya tanggapin yun. Diba? I'll be completely honest with all of you. Currently po ako sa practice ko, I have 2 lawyers who are working with me. We handle numerous cases on a regular basis. At meron na rin po kaming ilang kasong napanalunan together. Yan lang po ang masasabi ko, hindi ko matanggap na sabihin na failed yung judicial system natin. Pero anyway po, despite my personal reasons, ako nag-share na lang din po ako ng personal I don't know if the specific hindi ko na ano kanina natandaan yung specific na provisions na he was speaking of the Rome Statute na pag hindi raw kaya, no? But now he is saying failed yung judiciary. So that is another thing. So yun doon napapasok ito, politika na ito kasi yung previous statement which comes from the reference itself, ang reference niya Rome Statute, dito naman kasi sa Rome Statute parang nabanggit niya na kung hindi kaya, no? So dito naman may explanation na failed yung judiciary. Maybe sasabihin ng ibang lawyer dyan na hindi naman ibig sabihin pag hindi kaya ay failed na yung judiciary. Baka nga hindi nagdidesisyon, hindi kaya desisyonan because of the existing power play. May mga makapangyarihan dyan na ina-avoid siguro ng korte. Hindi ito sinasabi natin na ito talaga, no? This is just my own opinion. Haka-haka lang natin yan. Huwag nyo pong paniniwalaan yan, mga kapolitika. Well, that is just sarcasm, no? So, well, ang ano natin, ang pino-point out natin dito, politics comes when you, 'di ba, when you are not already consistent, no? Dito nga napaka-consistent na dito ni Attorney Neil, pero may nasili pa pala tayong inconsistency. I don't know, Attorney Neil, hindi na ano lang ito, sariling pananaw ko lang, hindi po ito ano. experience ko para mas maintindihan ninyo. And kung ako tatanungin nyo, hindi po nag-fail yung judicial system natin. Agree ako na there are a lot of room for improvement, but it is a functioning judicial system nonetheless. And yung isa pa po na gusto ko lang din i-share, Balikan natin para sure tayo kung anong sinabi niya earlier. ay we have a failed judicial system. Okay? And there is po international tribunal like that of the ICC. So, yung pinaka-point ko lang po why I am sharing this limitation or guideline provided by the Constitution, kasi pag hindi po favorable to a Filipino citizen or to the Filipino people yung action ng presidente, ay unconstitutional po yan. So currently in the situation po kasi of Senator Bato, ang gusto mangyari, automatic, i-implement lang agad yung ICC warrant sa territory natin. So ang question, is that favorable po ba to the Filipino people or to a Filipino citizen? At kung ako po ang tatanungin ninyo, hindi po yan favorable because ang magiging interpretation po niyan ng international community sa ganyang action ay we have a failed judicial system. Okay? And the reason being po is because yung ICC po and the Rome Statute, it functions po on what we call principle of complementarity. So when you say principle of Yan, he's talking here of principle of complementarity. complementarity, ang ibig sabihin po niyan ay gagawin ng ICC yung trabaho nila pag hindi kaya gawin ng isang bansa yung trabaho nila in relation to crimes against humanity. At ako po as a practicing Okay, so is using here the term hindi kayang gawin. It doesn't follow pag hindi kayang gawin, it is already failed. I don't know, but itong ginamit niya lawyer, dito. hindi ko po kaya tanggapin yun. Diba? I'll be completely honest with all of Kasi ang hindi kayang gawin, kung yun na yung unang sinabi mo, then you have another interpretation. Hindi mo talaga matatanggap kasi yung interpretation mo ngayon, failed na yung judiciary.
maybe that is two separate concept. Hindi kayang gawin and then yung failed talaga. Kasi pag failed, wala talagang nagpa-function na court. Makikita naman natin na may functioning court. I just don't know, Attorney Nila, baka mali din ako, hindi ko rin alam. Alam mo naman ako, ang dami kong sinasabi, basta ano lang tayo. Of you. Currently po ako sa practice ko, I have 2 lawyers who are working with me. We handle numerous Now, that is the politics, no? So, na-explain na siya. That is to convince the audience. I have 2 lawyers who handle cases, nanalo din kami, ganito, ganyan, ganyan. That is now additional statement just to convince the audience. So, doon pumapasok yung politics. So, alam naman natin, we are just determining here saan ba yung politika, di ba? So, Attorney Neil is one of the political actors we can consider because primarily, through his platform in the social media, he has this audience and he want to bridge his concept and idea to other people. So, iba na ngayon yung legal aspect because of the references that he make. And this one now is his own personal view. And of course, as his capacity as a lawyer. But still, this is another thing, no? Yung pagsasabi na ganito, 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 that is already statements to convince. So that is politics now. cases on a regular basis at meron na rin po kaming ilang kasong napanalunan together. Yan lang po ang masasabi ko, hindi ko matanggap na sabihin na failed yung judicial system natin. Yon, ginamit niya dito yung failed. Kanina ay hindi kaya, pero dito iba na yung ginamit. So, hindi kaya, it cannot be done. It cannot be done. Therefore, the conclusion it is failed. No? It is some kind of a fallacy. I don't know what kind of fallacy is that. Hindi naman ako... Dalawang beses yata ako bumagsak sa logic. So, hindi naman ako bumagsak. Inulit ko lang. Gusto ko mag-doctoral na sa logic. Mga 4 na beses ako kumuha ng subject na logic. Okay, so Nako. Nag-add tuloy. Filipino people kung fully to ma-implement kasi mas mapoprotektahan po yung right to life as set by Section 7 of Article 2. Sana tayo. Mindset, what is most beneficial po for the Filipino citizen and for the Republic. So pag ganun na automatic in-acknowledge na recognize natin international documents, ang dating po ngayon parang mas pinapaboran pa natin yung mga foreign tribunals versus the Filipino people. Ganun din po kasi yung magiging perception yan ng taong bayan kasi it will defeat po the Filipino First Foreign Relation Guideline as set by Section 7 of Article 2. Okay, and then yung last ko pong i-discuss ngayon para klaro talaga ay pag-usapan din po natin yung Rome Statute. So alam ko naman po na wala na tayo sa Rome Statute but I think it is still good to discuss the provisions there kasi makita natin yung mga due process provisions din po na nakalagay doon. So, it is interesting na bumabalik tayo sa legal sense ng politics ni Attorney Neil. Mabalik tayo because napaka-importante ng Rome Statute kasi hindi na tayo kasali doon sa ICC pero yung arrest warrant parang ino-incorporate. But of course, to the other lawyers, hindi naman yung Rome Statute, basta yung yung RA 9851, particularly on Article 17, no? So, pag isang reference lang yung gagamitin, tapos ang daming reference dito, for example, kay Attorney Neil, parang, syempre, kung Supreme Court yun, sasabihin ng mga, ito hindi naman ito sasabihin ng, hindi natin sinasabi na itong sasabihin. Pero syempre, kung normal na, sa tingin ng isang normal lang na tao, yung tatawag natin na on layman's term, madami ang reference niya. Sakto naman na parang walang mali. So, siguro mas tama siya kasi doon sa kabila isa lang yung ganito lang talaga, ito lang. Di ba? Considering na may i-mention na dito yung Constitution, no? So, remember, Constitution na ito, this is the fundamental law of the land. So, hindi tayo kumakampi kay Attorney Neil. Yung sinasabi natin dito, di ba? Pag korte, di ba yung natin, simbolismo. Nakapiring yan na babae may dalang timbangan.
So, sino bang matimbang yung evidence mo? So, this is your evidence, yung documents na magpapatunay. Eh, siyempre, yung maraming reference. So, marami kang documents ngayon. So, mas kikiling sa'yo ngayon yung batas. That is how most of the courts around the globe still operates, no? So, evidence. Diba? Sige. Rome Statute ito. Paano ang tamang due process Okay, so under Rome this one Statute? po, Rome Statute of the International Criminal Court, and then yung relevant provision po natin is Article 59. So una-una po, again, i-clarify ko na alam ko na hindi naman na po tayo member party or a member state to the Rome Statute. Therefore, pwede ma-argue na itong mga provisions na to does not apply already to the Filipino people or to the Republic of the Philippines. But ang counter-argument ko lang po dyan, since we are recognizing the residual jurisdiction of the Rome Statute dito sa atin, bakit hindi na lang po natin i-recognize itong Article 59, which is more beneficial po to the Filipino people at to the Republic of the Philippines. Kasi kung titingnan po ninyo dito, sa number 1 and 2, sinabi talaga dito na a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. Tapos ito, ABC, it is very self-explanatory. So dito sa Rome Statute itself, it states na dumaan muna ng local judicial process. Okay, so yung sinasabi dito ni Attorney Neil, andyan mismo sa Rome Statute, pinapadaan naman pala. So kung i-recognize nyo yung ICC warrant, basically, from Rome Statute, yung pinanggalingan ng mga batas, nandito rin sa Rome Statute, padaanan nyo rin sa local, yung custodial state, it speaks of local courts, no? Nako, Attorney Neil, babalikan ka namin kung kaya pa kasi yung oras ay parang, kulang na tayo sa oras, mga kababayan. Kasi meron pang isang lawyer na hahabol. Sino kaya yung isang lawyer na yun? Ayun, si Attorney Sal pala ito. Pakinggan muna natin si Attorney Sal kung ano naman yung kanyang masasabi. For a conviction. Impeachment naman ito, The impeachment. acquittal is almost certain given the body language of those senators if it reaches the Senate. Teka lang, ka-reaction. That is already impeachment. Anong kinalaman dyan sa paghuli o issue na trending ngayon sa paghuli kay Senator Bato de la Rosa? Andito yan siguro. Meron yan. Or maybe you want to see another video. This one. Pwede rin ganito. Ito. Kunin natin to. Kung gusto nyo talaga, doon na kaagad kasi konti na lang yung oras natin. Ito, tingnan natin dito. Senator Bato de la Rosa? Yes, exactly. Alam po ninyo, yan ang Nalaman niyo po na may warrant of arrest po si Senator Bato de la Rosa? yes, exactly. Alam po ninyo, Okay, so ito na, pag-aresto rin ito kay Senator Bato de la Rosa. Tingnan natin. Kasi si Attorney Neil, binabran siya na DDS lawyer, pero tinatanggi niya yon. Although he is now the current lawyer of the husband of the Vice President, si Attorney Manasseh Carpio. So, ito talaga si Attorney Panelo. Ito yung tunay na DDS lawyer ito, ha. Okay, tingnan natin kung ano masasabi nito siya doon, kasi ito, baka walang reference ito na parang kay Attorney Neil kasi interview lang ito, di ba? yan ang sabi ko nga sa Korte Suprema, doon sa aming second motion. Kaya nangyari yan, kasi hindi kagad kayo nag-resolve. Oo. 1 year and months na, yung legal issues dyan hanggang ngayon, hindi pa na-resolve whether illegal ba o legal. Kaya we were telling them that they have to resolve it one. Okay, so yun, yung ano dito sinasabi, may issue na regarding na connected dyan, yung nauna siguro nilang idinulog sa Supreme Court doon sa pagkakahuli or according to the DES, pagkakakidnap, quote-unquote, pagkakakidnap kay former President Rodrigo Roa Duterte. So sabi dito ni Attorney Panelo na magdesisyon na sana dyan yung Supreme Court. No? So, sige, naman pa natin. Way or the other. Para pag legal, pwedeng gawin nila. Kung illegal naman, dapat hihinto na. Kaya yun ang nangyayari po kay Bato de la Rosa. As you said, deja vu. Ito na naman tayo. Talagang, alam po ninyo kasi, yung ginagawa ng ICC,
at yung ginagawa ngayon ng gobyerno, it only confirms na talagang may sabwatan ang ICC at ang pamahalaan natin. Dahil Okay, so that is a personal statement from Attorney Panelo. So kung magiging tayo, consistent, pwede nating masabi that that is part of his politics. Yes, that is really his personal statement na nag-arrive siya ng conclusion na may sabwatan, no? May sabwatan. Well, sa ibang kampo, baka maaaring sabihin nila, hindi naman sabwatan ang sama ng niyan, ang sama pakinggan. Baka mayroon tinatawag na cooperation, di ba? Anong pagkakaiba ng reaction PH? Cooperation sa buwatan. Mas maganda pakinggan yung cooperation, ganon. Hindi natin ito, wala tayong kinakampihan dito. Ha? We're just communicating also with the audience of this channel, no? Mga kapolitika. So tayo dapat yung mga politiko, 'di ba? Kasi although we have political actors, once na alam natin yung natin, pag nasa gitna tayo, 'di ba? Wala tayong masyadong emotion kasi natitimbang na natin. Kaya lagi nating sasabihin na ito politika, ito ganito, 'di ba? So, sige, balikan natin. hindi naman mangyayari yung ginawa kay Bato na sinalakay ng NBI kung walang go signal ang Pangulo ng Bansa. Hindi yung mangyayari yan. Ganon din naman ang nangyari kay Presidente Duterte. Okay, so that is again another statement na politika, no? Pasensya na po, Attorney Sal Panelo. Although, siyempre, Attorney Sal is entitled all with that statement. Sa kanya kasi yun ang galing. So, parang mayroon din kasi yung presidente na parang hindi niya alam yung pag-atake na ganyan. So, ibig sabihin, in short, kung ganun yung gesture, yung statement ng Pangulong Marcos, BBM, so, he is also stating na walang sabuatan kung papakahulugan natin, di ba? Mga kababayan. Kasi, may dyan, si President Marcos, meron siyang statement dyan online on TV, no? Na kumalma tayo, walang ganito na, hindi natin pinapa-aresto, ganito, di ba? So, I don't know, hindi know kung ano yung kuha natin dyan, no? Kaya it's really about time for the Supreme Court to rule on our petition for a writ of habeas corpus, whether or not the acts done by the officials of this administration, Duterte case, legal or illegal. Kasi otherwise, they'll be committing the same unlawful acts. So, attorney, given that train of thought, ang tanong ko po, sinasabi po ngayon ni Yusek Claire, narinig ko, yung binabasehan nila, yung RA 9851, na sinasabi, binibigay na ng jurisdiction, correct me if I'm wrong. Yan, maganda kasi dito RA 9851 na naman. So, the same reference law yung pinag-uusapan, ha? Tatlong abogado ito. One is hindi talaga Duterte, yung isa ay sinasabing baka Duterte, yung isa talaga totoong Duterte, so parang small, medium, large, no, mga kababayan. Ako, ang ganda ng pala natin, scope ngayong araw, special edition. Ako, palakpakan natin, mga kababayan. Ang ganda ng natin ngayong araw. Ayan yung audience natin, sila pa rin yan. Sige, padaanin natin yung audience natin. Kahit nilang provision, hindi tinatanggal ang iyong karapatan. Pero, hindi ibig sabihin, unlawful yun. Yung Republic Act na yun. You know why? Nakakalimutan nila na may provision doon. Kung paano mo i-apply yung batas na yun. Alam ko ang nakalagay doon, when the interest requires, national interest required. Ang tanong, is it in the national interest for you to surrender a Filipino citizen to a foreign court? That's the one. Dalawa. Okay. So that is again another politics for me, ha. Ako, pasensya na po, Attorney Sal. Kasi sasabihin dyan ng kabila, kasi dito nasa gitna tayo.
sabihin dyan ng kabila na attorney, ano yan may kaso yan, mayroon yan mga pinatay, libo-libo. So, although, sasabihin dito ni attorney, hindi naman yan pinatay, wala pa namang ano. Kaya nga, papuntahin mo sa court ng ICC para doon niya i-depensa yung sarili niya. Babalik na naman, maiikot na naman yan. Sasabihin na naman ni attorney, hindi, dito na lang na court, dito sa Pilipinas. Kasi, yun na nga yung argument nila, basically. So, dito, sinasabi dito ni Attorney San na in the national interest ba? That is already politics, but still in the right sense, no? Ano ba naman yan? In the right sense ba? Politika? Yes, we can say that. Kasi, ang sabi niya dito, hindi tayo kumakampi kay Attorney Sal Panelo, pero ang sinasabi niya dito is it in the national interest? And considering, ito, stand ko ito, kasi we are for the people and the people voted for a particular senator. So, madi-disenfranchise according to Attorney Neil Abayon yung boto. I don't know if I misquoted, but I think if I still remember it correctly, it was Attorney Neil Abayon who said, madi-disenfranchise yung mga Pilipinong bumoto kay Senator Bato de la Rosa kung isusuko siya at di siya wala ng senador ngayon kasi ikukulong yan doon sa foreign court. So, ganun mga kababayan. Basta ang stand natin dito, protect the Filipino people. We are for the people. Meaning, we should be impartial, we should be objective, and we should be on the side of the people, not to any other political actors, not to any other political party, not to any other politics. No? So, pag ganun yung stand natin, then, mga kapolitika, we are on the right track, no? So, ganun, ganun. Sige. Kunti lang ito kay Attorney Sal, patapusin lang natin yung ating resource speaker. Kalkulatiya doon sa application nakalagay pa doon sa hulihan, kung isusurrender mo man, dahil nag-iimbestiga sila, kahit na nag-iimbestiga ka na, option ng gobyerno, but may nakalagay pa mo sa hulihan. Done in accordance with the laws of the land. Ang batas natin maliwanag Ang problema sa kanila, gumagamit sila, hindi nila muna pinag-aaralan Okay, so that is a statement coming from Attorney Sal Panelo. Unfortunately, we have no time. We exceeded already all our options with regards to pagtitipid ng time. Hindi na natin mababalikan si Attorney Bueno at si Attorney Neil Abayon. This is your host. Nako, mga kababayan. Jamming muna tayo. Ready na ba kayo? Ready na kami. Okay, gumalaw-galaw na kami. Ayan na. Banks Politika, sama-sama gising ang diwa. Para sa bayan, boses ay itaas ang... Okay, mga kababayan, mga kapolitika. Hey! Atin to, mga kapapolitika, galaw sa ritmo. At dyan nagtatapos ang ating therapy session para sa araw na ito. Ano sa tingin nyo? Pagkano na lang ang natitirang allowance para sa linggong ito? I-comment ang inyong mga nakakayak na kwento sa ibaba. Pero bawal ang manghihiram ng pera sa comment section, ha? Huwag kang matakot sa reaction po. Politika, walang kurapang sagot. Ito ang reaction breaks Politika. Sama-sama Lahat tayo dito ay kapos! ay itaas ang katotohanan. Talo! Walang umaga. Sorry. Hey! Huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe kung gusto ninyo ng karamay sa inyong mga financial breakdown. At i-click ang notification bell para ikaw ang laging unang makapanood bago pa magka-cut off sa sweldo. Sa bansa
Hindi tayo bulag, lalong hindi tayo tulala. Patriotis escape. Tandaan ninyo mga kakape, mga kapolitika. Kaya sumayaw Sa mundong puno ng 3-in-1 na kape, sa buo. ang tunay na tagumpay ay ang makauwi nang hindi na sinusungitan ng konduktor ng bus. Ako muna ay maglalagaut bago pa mag-OT nang walang bayan. Nako, kinaltasan tayo nung nakaraang regular episode. Sumobra tayo mga kababayan. Ngayon, we still have an allowance sa oras. Pero ayaw nating makaltasan. Ito ang inyong host, si Reaction Peace Politica, nagpapaalala. Huwag masyadong seryosohin ang trabaho, hindi ka tagapagmana ng kumpanya. Bye-bye! See you sa susunod na breakdown! Talo! Sorry.